Hello po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at manatili po ang kapayapaan ng Diyos mga kapatid sa ating pong lahat. Ano man pong oras dumarating po sa inyong lugar, yung pong video po na ito mga kapatid maghari pong palagi ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong lahat mga kapatid. Ano po kasi mga kapatid, nakakalungkot po yung mga nangyayari sa pamumuno po ni Daniel Rason mga kapatid. And no doubt na talagang ramdam na po ng buong kapatiran mga kapatid. Ramdam po ng buong kapatiran yung pong pangliligaw ni Daniel Rason sa kapatiran. Mga kapatid, biruin mo, tuturuan mo ang mga kapatid na mapuot sa mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, pag-akyat ko po dito, binuklat ko po yung Biblia. Sabi po ng Biblia dito po sa Gawa 20:28, umpisahan po natin mga kapatid dito po sa Gawa 20:24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Wala pong ginagawa pong pangangaral. Paano mo masasabi itong talata na to, Daniel Rason, na hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Tuloy po natin at ngayon narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga, pinatototohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Alam niyo po mga kapatid, ito mga kapatid ang ginagawa ni Daniel Rason ngayon. Pinapasama niya ang mga kapatid. Binibrainwash niya ang mga kapatid. Alam mo, Daniel Rason, mas lalo lang napapatunayan ng mga tunay na mga kapatid ni Kristo na hindi ka talaga mangangaral ng Diyos. Bakit? Sabi nga ng mga kapatid na kausap ko kanina, nag-video call kami bago po ako umakyat. Sabi nung Brad, nyo po muna kami i-hide nyo po muna kami. Nakakatuwa po, nakakagalak ng kalooban mga kapatid. Yung maramdaman mo na may mga kapatid na tunay na kapatid kay Kristo na nagmamalasakit
sa kapwa kapatid. Alam niyo po mga kapatid, iyan po ang unti-unting tinatanggal ni Daniel Rason sa kapatiran. Yung pag-ibig na dapat sana yun po yung magbubuklod sa ating pong lahat. Pero alam niyo po mga kapatid, lahat po kasi ng bagay, sabi po ng Biblia sa Roma 8:28, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Alam ko, mga kapatid, na ito pong mga bagay po na ito ay kalooban po ng Diyos. Sabi ko nga po dun sa mga kapatid na kausap ko kanina, naka-video call ko, sa Europe po sila. Grupo po sila mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko, kung hindi lang ako pinablock ni Daniel Rason, hindi ako kinaracter assassinate. Alam niyo po mga kapatid, may plano po talaga ako na na dumistino pa. Ayan po oh. Dala-dala ko po yung yung workers handbook. Nandito po yung mga paksang aralin, pagba-Bible study, pagdoktrina, yan, yung mga binalangkas po ni Brother Eli Soriano. Tapos, dala-dala ko po yung Biblia ko po. Ayan, yung Biblia ko pong Actually, ito po yung second Bible ko, yung first Bible ko po kasi nung nagkasakit ako nawala. Tapos dito po sa Biblia ko, mga kapatid, tingnan nyo po kung gaano ko kamahal yung pong ayan, sino po yan mga kapatid? Si Brad Daniel po yan nung nasa katinuan pa po siya. Di ko alam, baka lobo na po siya dito. Nagpapakunwari lang pong Ayan po. Nakaano po ito, siguro kung di ako nagkakamali. Dated 2004 po yata, kung di ako nagkakamali mga kapatid, or 2003. Member po ako ng National Choir back then. Mga kapatid, yan po ang unti-unting tinatanggal ni Daniel Rason ngayon sa kapatiran. Biruin mo, nagtanong lang yung isang kapatid. Yung pong pinost ko po sa yung conversation, Visayas, po yata yun, Visayas Division, or region rather. Nagtanong lang po siya, tapos binlock na po. Ganyan ngayon ang tinuturo na pag-ibig ni Daniel Rason, mga kapatid. Talagang mas lalo lang nabubuksan ng kaisipan ng mga kapatid ngayon na, brother, hindi namin matanggap yung yung mga itinuturo ni Daniel Rason. Meron akong kapatid na kausap kahapon yata o nung makalawa. Oo, kahapong gabi. Sabi niya, brother, 30 minutes lang. Umabot kami ng mahigit 1 oras. Sabi niya ganyan sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mag-e-exit. Sabi niya ganyan. Kasi meron akong kasamang kapatid sa trabaho ko. Hindi ko alam kung anong approach ang gagawin ko, kung paano ko sasabihin na mag-exit na ako. Sabihin niyo po, wala kayong sasabihin. Di wag na po kayong dumalo. Kasi, pagka dumalo pa po kayo dyan, tingnan niyo po, kayo mismong nagsasabi na instead of kapayapaan at pag-ibig yung mananatili sa kalooban dahil yun yung itinuturo, yun yung napapakinggan, pero hindi po yun yung hindi po yun yung espiritu. Meron po kasing espiritu, mga kapatid. Yung pong salita. Yung pong salita ng tao, it can create, it can make you or it can break you, mga kapatid. Pwede kanyang gawing mabuting tao
pwede ka rin niyang gawing masamang tao. Kaya alam niyo po, ito pong si Daniel Rason, mga kapatid, puro kapaimbabawan po ang lumalabas sa bibig niya, puro kapaimbabawan ang ginagawa po niya, mga kapatid. Bakit? Tingnan mo, biruin mo, sasabihin mo na between good and evil, between pakitang tao at saka masamang gawa, pipiliin ko na yung pakitang tao. Parehong masama yun, mga kapatid. Kaya yung mga kapatid, anong example ang binibigay niya, ni Brad Daniel? Alam niyo po, mga kapatid, graduate po yan ng broadcasting. Pero pati po yung pinag-aaralan po niya, yung karunungang pantao, unti-unti pong naaalis sa kanya. Biro mo, mangangaral ka. Dapat sana, di ba tinuro ko na sa iyo yan, Daniel Rason? Dapat sana, Daniel Rason, ang marinig sa iyo ng mga kapatid na nakikinig sa iyo ay espiritu ng kahinhinan, espiritu ng kababaan, at espiritong maamo. Pero bakit the opposite ang nararamdaman ng mga kapatid? Kaya mga kapatid, bumibigat lang yung merong mga kapatid, alam nyo po, mga kapatid, merong mga kapatid na dumadalo na lang ng link. Binubuksan na lang yung link, pero they do not listen anymore. For attendance purposes na lang. Kaya sabi nga nung isang kapatid, brother, nakipanalangin po kami doon po sa panalangin nyo ni Brad CJ. First time ko pong umiyak uli sa panalangin. Ang daming mga kapatid na pare-pareho po yung comment. Brother, first time ko po uling umiyak for a very long time na nananalangin pala ako sa congregation na hindi na pala ako umiiyak. First time po. Ngayon na nung nakipanalangin po kami doon sa community prayer na ginawa po doon sa video nyo. First time po naming makapanalangin uli na ang sarap sa pakiramdam na alam mong pinakikinggan ka ng Diyos. Kaya alam nyo po, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood sa akin ng live, kung hindi pa po kayo naka-ready para ma-red tag po at ma-character assassinate, po pwede po kayong manood after ko po mag-live, mga kapatid. Ang sinasabi ng mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, sana po, brother, wag po kayong mapapagod sa pagsasalita ng dapat po naming malaman. Alam nyo po, mga kapatid, meron pong mga nagsasabing, naninira lang yan, etc., etc. Alam nyo po, mga kapatid, kung naninira ako, pwede naman nilang pabulaanan yan . Pero bakit hindi nila mapabulaanan? Lahat ng mga sinasabi ko, hindi ba totoo, Daniel Rason? Bago kayo nagkakilala ng asawa mong Japayuki, hindi nga namin alam kung second hand lang yan o third hand o fourth hand pa. Pero ang malinaw sa isip namin, kinuha mo na yan na laspag na. Bakit? Meron ng Japayuki nga yan . Pokpok nga yan sa sa Japan . Meron nga yung anak sa Hapon . Sige, ipa-DNA nyo po yung anak niyang ni Arlene Rason. Ipa-DNA nyo po kung nagsisinungaling po ako. At pinakuha ko na po yung niya, yung birth certificate po niya. Mga kapatid,
Yan, magkakaalaman. Hindi ba totoo, Danya Rason, na meron kang girlfriend bago mo siya nakilala? At yung girlfriend mo na yon taga Bulacan, na nasa Amerika na ngayon. At kapatid ng isa sa mga pioneer na member ng Music Ministry Corps or MMC. Alam mo yan, Rhea Sasondoncillo. Alam na alam ko na crush mo. Patay na patay ka kay Daniel Rason. Kaya lang, hello, sorry ka, hindi ka niya type. Mukha kang chihuahua. Alam niyo po yung asong yung naka-flat yung muka? Yun yung mukha mo, Rhea Sasondoncillo. Ang lakas ng loob mo na magsabi na kalagim-lagim yung sasapitin ko. Hello, sino merong kalagim-lagim na sasapitin? Hindi ba dapat ikaw? Bakit? Pinagtatakpan mo yung kasalanan ng kinikilala mong leader ngayon? Accomplish ka ng kasamaan. Hello. Kaya yung kapatid niya kinukonsinti niya, merong kalibin na babae. Anong ginagawa? Alangan naman magkukutuhan. Siyempre nagpopompyangan yung dalawa na yun. Kaya mga kapatid, itong mahirap kasi yung yung sabi nga ni mahirap po yung yung nagpapakilala ka na ipinapakilala mo yung sarili mo na hindi naman yun yung totoong sarili mo. Mga kapatid, hindi ba totoo, Danya Rason? Yung girlfriend mo na yon nung nag-aaral ka sa Arellano University College of Law, sa may lagpas ng TAF. Of all the universities na merong College of Law, bakit doon ka nag-aral? Napakarami namang College of Law sa iba-ibang mga university. Bakit? Nandun po yung Malate, nandun po yung Libertad. Maraming patay sindi. Kaya po ito pong si Danya Rason, suki po yan ng mga patay sindi. Yung mga kuli-kuli. Mga kapatid, biro mo, pagpasok mo sa sasakyan, pinatungan mo yung kapatid na babae. Hindi ba bawal yon sa isang ministro? Kaya ito pong pagka po ni Danya Rason, peki po Kaya tingnan niyo po, kahapon sa pasalamat nila, galit na galit siya sa akin, gigil na gigil. Galit na galit, gustong manakit. Kaya lang, sorry ka na lang. Hindi mo ako kayang saktan, Danya Rason. Sabi nga ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa sa akin ng tao? Excuse. Kaya mga kapatid, kahit anong gawin mo, Danya Rason, sabi ko nga po dun sa kapatid na kausap ko, merong nag-message sa akin, merong nag-comment, sabi ni Brother Gutierrez na yun yung ko, sabi ni Brother Art, good evening po, Brother Art. Sabi ni brother Alan Boom Dupaya, Marcel, saan po yan? Sa Paris po ba? Sabi ni Brother Potpot, kilala ko na tong si Brother Potpot, good evening po bro. Si Brother po ito. Sabi ni Brother Alan Boom, ginamit nga reasoning ni Satanas, wala nang nakakapagtaka. Salita na ni Satanas yun, reasoning ni Satanas. Kaisipan ni Satanas yung itinatawid sa inyo, mga kapatid. YouTube ni Ned, bro, mabenta. Salamat sa Diyos.
Kung sino man si Brother Ned, salamat sa Diyos, Brother Ned, at nakakatulong ka para marinig ng mga kapatid yung dapat nilang marinig, na hindi po sila pwedeng manood dito, mga kapatid. At mga kapatid, sa lokal po, sa mga lokal ng Japan, mga kapatid, binabati ko po kayong lahat ng pag-ibig at kapayapaan mula sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang dami pong nagme-message sa akin na mga kapatid sa lokal po ng Japan, mga kapatid. Marami pong mga kapatid na nagme-message sa akin sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, at na-appreciate ko po lahat ng inyo pong mga messages na ng pangangamusta at ng mga concern nyo po sa akin. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ituloy nyo po ang tungkulin nyo bilang manggagawa, bro, sabi ni Brad Art. Hindi naman po kasi yon mawawala, mga kapatid, yung pong tungkulin ng pagmamanggagawa. Meron ako nabasa kanina si Brother Gutierrez Sabi niya, watching from North America, nawala bigla. Actually, nung pong bago-bago po ako dito, lahat po ng mga guest po namin dito sa hotel, nakikipagkwentuhan ako. And nagsishare po ako. Meron nga po ako nakakwentuhan ng mga mag-asawang atheist, kasi scientist po sila, tapos atheist. They don't believe in the existence of a supreme being. Pero upon talking with them and sharing with them, bandang huli na sabi nila, oo nga no. Sabi ko sa kanila, wise choice yun na maniwala tayo na may Diyos. Granting na walang Diyos, pero naniwala kang may Diyos, walang it will not cause you any harm. Pero hindi ka naniwalang may Diyos pala afterlife. Yun yung magiging problema. Pero ang kagaya nga po ng sinasabi ko, marami po kasi ngayon, mga kapatid, na ayaw nang maniwala sa Diyos because of what they have experienced sa they had experience rather sa mga pinanggalingang relihiyon nila. Lalo na po sa atin po, mga kapatid, meron tayong mga kapatid na nagkaroon ng depression, anxiety because of what is happening now inside the church within the administration of Daniel Rason, mga kapatid. So, nagkakaroon po ng malaking problema pati po sa mental health ng mga kapatid. Bakit? Dahil sa itinuturo at itinatanim ni Daniel Rason na mamuhi, mapuot, i-block, layuan, etc. Biro mo, pamilya mo, tuturuan ka ng leader mo na mapuot, tapos ikaw naman itong tanga, napopuot ka. Tandaan po ninyo, merong nanonood ngayon, si Brother Ronald Ryan Piatos. Kilala ko yung asawa niya kasi nadistino ako sa lokal ng Cubao, Aurora. Kilala ko nung asawa niya, bagong kapatid lang po siya nung dumistino ako, or dinodoktrinahan pa lang siya nung time na yun. Nung nadistino ako sa lokal ng Cubao, Aurora, sa Quezon City. Sa akin lang din naman, sa CGI lang yan, kundi sa religion in general. Noong bago po ako mag-expose ng ganito, nalaman ko na si Brad Ronald Ryan Piatos,
hindi na pala, exit na pala siya. Tapos sabi ko dun sa dun sa kapatid, yung asawa ni Ronald Piatos, sabi ko, sis, kumusta ka po? Sabi kong ganyan sa kanya. Okay naman po, nabalitaan ko po na exit na po yung asawa po ninyo. Sabi kong ganyan doon sa kapatid na asawa ni Brad Ronald Piatos. Sabi ko, magpatuloy lang po kayo, sister, wag po kayong madadala po sana. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Ngayon, sister, sundin mo yung sinasabi ng asawa mo. Maiimpyerno ka pagka nanatili ka dyan. Maniwala ka sa akin, sister. Dahil masama na po yung itinuturo ni Daniel Rason. Kaya yun po yung panawagan ko sa sa mga panawagan ko sa sa mga kasama manggagawa, sa mga matatandang manggagawa, sa mga KNP, kay Sis Luz, kay Sis Baby de Jesus. Hindi po ba kayo naaawa sa mga kapatid ngayon? Kasi alam nyo po, Sis Luz, alam nyo po, Brad Josel, alam nyo po, Brad Rodel, alam nyo po, sa lahat ng mga KNP at sa lahat po ng mga manggagawa, marami pong mga kapatid ngayon, kung inyo lamang po silang pakikinggan at bibigyan ng oras, kahit kapirasong oras, at mapakinggan ninyo ang kanilang mga karaingan, it is very alarming. Bakit? Merong kapatid na pati yung faith niya sa Diyos naapektuhan. Tapos kayo mga KNP, lalo na si Brad Rodel, amen ka lang ng amen. Hindi mo alam yung inaaminan mo, salita na pala ni Satanas. Kaisipan na pala ni Satanas. Brad Rodel, ikaw mismo alam mo yun. Nagtinda naman talaga kayo ng nagtinda naman talaga kayo ng alak. Pero bakit pinagmamatigas nyo na edited lang yung mga picture na kumakalat? Naaatim ng budhi mo na mapaniwala mo yung pamilya mo na edited lang yung mga picture ng mga alak dyan sa Brazil? Kahero ka nga eh. Ngayon, lahat ng mga kapatid na nandyan sa Brazil, mananatili pa ba kayo dyan? Na nakikinig kay Daniel Rason? Ipagpapalit nyo ba ang kapalaran ninyo sa kapirasong pakinabang? Alam nyo po mga kapatid, nakakaawa po yung mga kapatid po natin ngayon na no choice sila eh. Ako naawa ako kay Brad Rodel sa totoo lang. Unang-una, may edad na rin po siya. Kung e-exit nga naman siya, saan siya pupunta? Anong ipapakain niya sa pamilya niya? Kaya lang, alam niyo po mga kapatid, yan po ang mahirap. Kung hindi tayo tunay na sumasampalataya sa Diyos. Ayan sa akin. Ang daming nag-o-offer sa akin ngayon. Meron mahirap na lang pong sabihin. Any form of help. Sabi nga nung yung mga kapatid na kausap ko kanina, brother, dito sa bahay ko, welcome na welcome ka. Tapos yung isang kapatid naman, grupo po kasi sila eh. Sabi nung brother, dito sa bahay ko, welcome na welcome ka rin. Totoo po yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ang sino mang mawalan
ng ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, dahil sa akin, magkakaroon ng makaisang daan. Alam niyo po mga kapatid, Brad Rodel, kung maninindigan ka lang, hindi ka papabayaan ng Diyos, Brad Rodel. Brad Josel, papayag po ba kayo na makamatayan na ni Mami Let, na nasa maling pananampalataya na pala kayo? Sis Baby de Jesus, naabutan niyo po yung transition nung namatay si kapatid na Perez. Papayag ka ba, Sis Baby de Jesus? Ilang hakbang na lang, nasa hukay na yung isang paa mo. Dahil, ano ka na kidney transplant. Na kidney transplant ka na. Ilang panahon na lang, pwede ka ng hindi naman natin alam. Magmamatigas pa ba kayo, Sis Baby de Jesus? Ako, sa totoo lang mga kapatid, naaawa ko dun sa kay Jane Angeles. Di ko alam kung matatawag ko ba siyang Sis Jane Angeles or Jane Angeles. Di ko alam. Pero naawa ako sa kanila Bakit po? Dahil no choice na, wala na rin po silang nowhere to run. Nakatandaan na po nila yung Papayag ka ba, Bradmon Bernardo? Yung nanay mo, matanda na rin. Alam ko po kasi si Bradmon Bernardo matuwid po Pero itong si Fred Cabanilla, itong nanay niya, demonyita na rin po yun. Noon pa. Biruin mo, ang dami pong reklamo dyan. Kaya pinagalitan po yan ni Brad Ellis sa harap ng kapatiran Yung Doktora Cabanilla, ayan, nagmana siya. Nagmana yung anak niya. Demonyo din. Mga kapatid, kung alam nyo lang po yung mga pinagagawa ni Fred Cabanilla, mga kapatid, maano po kayo? Mahirap lang po kasi sabihin ngayon dahil medyo delikado po yung... Kaya lang... Basta isa lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Hindi naman habang panahon ako po yung mapapakinggan ninyo. Bukas makalawa, pagka po yung inihintay ko po pagka yung mga inihintay ko, marami po kasi ako inihintay na magsasalita Pero ito pong inihintay ko na isa sa mga maraming inihintay ko magsasalita. Naglumantad po mga kapatid. Masasabi nyo, ay totoo pala yung mga sinasabi ni Brad Badong. Dokumentado po lahat. Sabi nga po niya sa akin, Tol, hintay ka na lang, hintay ka lang. Malapit na akong lumantad. At hindi ako magtatago sa maskara. Lalantad akong kagaya mo. Sabi nung kapatid. Parang dinudurog yung puso ko. Tol, sabi niya ganyan. Pag nakikita kitang umiiyak. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo kasi po pwedeng kontrolin yung emotion mo dahil sa mga nalalaman mo na mga ginagawang pang-aapi sa mga kapatid sa iba't ibang paraan. Katulad na nga lang po nung kay Brad Monlaw, biruin mo,
ibinahagi niya yung parte ng katawan niya, yung pong kidney po niya, idinonate niya. Tapos sasabihin mo ngayon, Resty Reyes, como meron na siyang mga tanong, bakit parang iba na yung iba na yung samahan natin ngayon. May mga naoobserba na siyang hindi tama. Tapos sasabihan mo na yung ginawa mo, hindi credited yan sa langit. Bakit? How sure are you na yung mga ginagawa mo, Resty Reyes, credited sa langit? At para i-discredit mo yung ginagawa o ginawa ng kapatid na Monlaw, sabihin mo na hindi credited sa langit. Kaya alam nyo po mga kapatid, sana kuloloobin ng Panginoon kung bukas sa mga susunod na araw ay buhay pa tayo. Sana po mga kapatid, magpalakasan tayo ng loob ng isa't isa. Dahil ito pong nangyayari ngayon sa atin, ito po yung sinabi ni Apostol San Pablo na sa mga huling araw darating ang mga panahong mapanganib. Hindi po ba mapanganib itong nangyayari sa atin ngayon mga kapatid? Sobrang panganib. Kaya nagkakaroon ng paglamig ng pag-ibig dahil sa ginagawa nitong si Daniel Rason, mga kapatid. Nakakatawa nga po yung mga kapatid na kausap po kanina. Nagpapakiramdaman daw sila. Alam niyo po mga kapatid, meron akong, kasi minomonitor ko po yung mga nanonood sa akin. After po kasi ng live, di po ba naka-record po ito, 30 days pa siya. 1 month pa siya sa Facebook ko. So nakikita ko yung mga nanonood. Merong isang kapatid na taga-abroad nag-react doon sa post ko. Minessage ko kaagad. Lahat po ng mga nagre-react sa post ko, message ko po yan na kapatid, nag-react ka sa ko, mag-iingat ka, baka ma-autotiwalag ka. O nga bro, nabigla lang po ako, sabi nung kapatid. Closet po ako. Taga-subaybay niyo po ako. Sabi ko, mag-observe lang po kayo. Hindi po ako nanghihikayat. Sabi kong ganyan. Pero kung ano man po yung nararamdaman po ninyo, valid po yan. Udyok po ng mabuting budhi po yan. Alam nyo po mga kapatid, noong pong nagsalita ako, ng issue ng iglesia, mas napatunayan ko na meron talagang isang espiritu ang iglesia. Bakit? Pero di naman nag-uusap-usap yung mga kapatid sa buong mundo. Pare-pareho sila ng nararamdaman, pare-pareho sila ng observation. Kaya alam nyo po mga kapatid, wag po ninyong ipagwawalang bahala ang mga nararamdaman po ninyo. Yan po'y paramdam ng isang mabuting budhi mula sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Espiritu po yan na nagdidikta sa atin na hindi na tama. Yung itinuturo ni Daniel Rason, hindi na tama. Yang ipinapatupad ni Daniel Rason. Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi ko doon sa kapatid na kausap ko kanina sa taga-Canada siya. Sabi niya, Brother, alam mo ba papunta dito si DSR, sabi niya ganyan, meron pong target per individual. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang tumulong, sayang lang yung pera mo, ipunin mo na lang yan. Tagal na akong di tumutulong po. Sabi niya ganyan, kasi nakapansin na ako. Kaya lahat po mga kapatid ng inyo pong hard-earned money, i-focus po ninyo sa pamilya ninyo,
Kung meron kayong gustong tulungan, tumulong po kayo na hindi pakitan tao. Alam niyo po mga kapatid, yung pong mga ginagawa nating gawang mabuti na ang intention natin ay ipakita, wala pong yan, yan yung Resty Reyes. Di ba ministro ka? Dapat alam mo yan. Alam mo ba na nawawalan ng ganti yung isang bagay na mabuti kapag ka ipinangangalandakan? Pinangalandakan ba ni Brad Monlaw na nag-donate siya ng bato? Sino ka ngayon, Resty Reyes? Mukha mo pa lang, mukha ng demonyo, Resty Reyes. Sino ngayon ang gumagawa na hindi ibinibilang ng Diyos yung kanyang ginagawa? Ito bang si Brad Monlaw o ikaw, Resty Reyes? Pero mo, di ba? Bawal sa ating magsugal. Kaya nga bawal tayong tumaya ng loto, bawal tayong tumaya ng sweepstakes, bawal tayong magkasino. Pero bakit sa lokal meron kayong parapol? Pinalitan nyo lang yung yung pangalan. Fund drive. Hindi ba totoo sa Biblia ang utos lang magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso? Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Pagka pala nagbigay ka, hindi ka masaya, hindi ka iibigin ng Diyos. Ngayon, pinupwersa nyo yung mga kapatid. Alam nyo po mga kapatid, tanungin nyo po yung mga kapatid sa Middle East. Kung hindi totoo ang sinasabi ko, na nagkabaon-baon ang maraming mga kapatid dyan sa Middle East dahil dyan sa mga loan na yan. At maraming mga kapatid na nakulong dahil sa loan na yan. Alam niyo po, hindi po simpleng kulong. Nilalatigo po yung mga kapatid na nakukulong dahil sa mga loan na yan. Kaya itong Resty Reyes na to, wala kayong pag-ibig sa mga kapatid. Ay naku mga kapatid. Kaya siguro mga kapatid, hanggang dyan lang po muna at nahihilo na po ako. Mga kapatid, kaya nahilo na po, masakit na po yung ulo ko. Sana po mga kapatid, wag po kayong tulungan po natin yung isa't isa. Yun po yung sinasabi ng Biblia, mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Magdalahan po tayo ng pasanin. Hindi po yan yung target. Hindi yan yung sinasabi ng Bibliang mangagdala. Tingnan nyo, ginagamit nyo yung salita ng Diyos para dyan sa mga patarget-target ninyo. Kaya alam nyo po mga kapatid, magtiyaga lang po tayo at lahat po ng mga nag-exit, tayo po ang nasa totoo mga kapatid. Ito pong si Daniel Rason, ito po, na po siya, napoposes na po siya mga kapatid. Tingnan niyo yung pasalamat nila kahapon. Para sabihin mo yung ganon. Anong klase kang nangangaral nun? Mas maigi pa si Brother Ed Lapis. Mas maigi pa yung ibang mga mga paring Katoliko. Yung ibang mga pastor. Yung ibang mga mangangaral. Kesa sa iyo ngayon, alam mo, Daniel Rason, ikaw ang number 1 kahiyahiyang mangangaral ngayon sa panahon natin. Sa panahong ito, ikaw ang number 1, Daniel Rason, na kahiyahiyang mangangaral. At sige po mga kapatid, muli, salamat po sa Diyos at lagi po sanang manatili sa ating mga puso, sa ating mga pamumuhay, yung pag-ibig at ang kapayapaan na mula sa Diyos at sa Kristo ng Diyos mga kapatid. Amen.